Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong 16 to 31 of July 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in, ang dami. is in description below para sa personal reading. This is a general reading Capricorn. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang edad mo, ano man ang gender mo, ipasok mo ang sarili mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Persevere and you will overcome a problem. Diba? Parang hiningal ako. O yan, may mga sitwasyon na syempre sa haba-haba ng nilalakbay mo, diba? Parang hindi yung, alam mo yung init, yung, diba si Camille, ganun, parang ang dami mga baggage na dinadala, for all the baggage na pinagdadaanan mo this time. Malalakpasan at malalakpasan mo yan. Isa yan sa makakatulong sa'yo para mas maging matatag ka. Advice from a friend. Maaari may mag-advise. You giving advice or someone's giving you an advice. Successful outcome to your problem. The key is in yours. Ibig sabihin, may mga parating din also na new opportunity o kaya is idea o kaya naman iba sa inyo baka there's something na about a key. Baka bibili ka ng sasakyan, ng motor, o ano man yan, bahay, ganyan. O kaya naman, andito rin yung sitwasyon na, syempre, mga successful outcome. Ito overcome na problem and successful outcome is the key is in yours. Diba? Nasa sayo talaga. Nasa sayo kasagutan nito. You are highly thought of. Nako po, huwag kayo masyadong ganyan palaisip. And syempre, April. Hindi ko alam kung ano yung April sa'yo. 4 hours, 4 days, 4 weeks, or 4 months. Or by April. Itong April na to nakaraan o sa next April. Yan, may mga something happen. Beautiful things, exciting things, exciting situation, mga ganyan. O kaya may mga vacation, maaari pupunta kayo sa mga lugar na may sakura. Or there's a related to a sakura. Ganyan. Uy, control your anger or you will be sorry. Naku, eto yun, Siyempre, eto yan. Kumbaga, kung ano man yung itinitimpi mo, kung ano man yung dinadamdam mo o hindi mo masabi-sabi, tandaan mo, kung ito man yung pinagdadaanan mo na nabibigatan ka na sa meron ka sa ngayon, tandaan mo, huwag kang pabigla-bigla, Nasa sayo si Ki para mag-success ka sa buhay mo. Kung anong aspeto yan. Siyempre, with the lightning din kasi, also this is a lightning, also, may mga bagay na yayanigin ka o may mga bagay na magkakaroon ka ng enlightenment, ganyan, sa iba sa inyo. Kung sa mga aspeto ng buhay, magkakaroon ka ng mga enlightenment in your situation and then maaaring action mo siya or need to action, mga ganyan. Ideas man yan or any situation. Pero, control your anger, ha? Baka, wag kang pabigla-bigla. Time to go out and have fun. Okay, andito na rin with the grapes kasi you will enjoy the fruit of your labor and success. Or, you need to enjoy your life. Then, sinasabi dito, kaya hindi ito rin yung time na kung ano man yung bigat na nararamdaman mo at ganito nararamdaman mo, wag kang ganito, kailangan mo ng advice from someone, magbakasyon ka kung kinakailangan. The key is in yours. If you want to resolve something, answer something, action something, the key is in yours. Siyempre, dito na rin yung have fun. Mag-out ka, labas ka. Okay, may mga sitwasyon na magkakaroon ng pagbabakasyon or may mga lakad. Siyempre, may announcement, May announcement. Siyempre, obstacle, overcome, Diba? Ma-overcome mo na ngayon. May mga there's a hope, may mga sitwasyon na pagdadaanan mo kasi tamo, diba, kalbo yung mundo. Mga obstacle yan.
Tapos nagkakaroon na siya ng puno, di ba? Sabihin, may mga situation in life na malalakpasan mo na. Energy. Tama, energy. Ano ba yan? Nalito. Energy ni Capricorn. Okay, ang energy mo pala, magkakaroon ka ng pag-iisip to decide to something. Yun na nakikita ko sa'yo. Related to a family, related to a money, related to stability. Ganyan. And also, ang nakikita ko rin, yun, medyo weak lang, ang nakikita ko. Siguro may mga isip-isipin ka ng mga bagay-bagay. Yan, parang magsisiyasat ka, parang andun yung sitwasyon na maghahanap ka ng katotohanan, you're searching for something, ganyan. Maaaring iba sa inyo, may mga gusto kang aksyonan, hindi mo ma-aksyonan. May gusto kang lakad, hindi mo malakad. May mga gusto kang sabihin, hindi mo masasabi. Mga ganun. So, nakikita ko to. Pero, with comes sa iba sa inyo, you try to make it balance yung sitwasyon mo sa ngayon. Kahit na, minsan napanghihinaan ka ng loob. Kumbaga, kahit mahina yung loob mo, kahit na nagiging weak ka, at hindi ka makapag-desisyon, you're still moving, no? Andun pa rin yung action mo, andun pa rin yung, kasi andito na si Ki, di ba? Andun pa rin yung sitwasyon na, continue ka pa rin sa direction mo to find talaga o to overcome yung mga goals mo this time. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Huwag kang matakot sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Huwag kang matakot sa mga gusto mong sabihin, sa mga gusto mong aksyonan. Huwag kang makakaramdam ng gano'n. No? Sa nakikita ko dito. Kailangan mo ng gabay or advice. Diba? Pero with the Ten of Pentacles, magiging maganda. Ay, bakit ganyan? Tingnan mo. Police. Tingnan natin. May darating sa'yo. Money or valuable things, gift, or any situation. Parang may new beginning, may new situation, may mga ganun parating. May iba kasaganaan to kasi andito rin si Fruit parating. Iba dito siguro 1 day, 1 week, 1 month ago man yan o mangyari pala parating kay Capricorn. Sana dito sa part na to, kasi may nakita ko ibang tao, may taong magdidikta sa'yo, malapit sa'yo, or maaaring kasamahan mo sa trabaho, maaaring karelasyon mo, basta na-connected siya sa'yo, maaaring may taong magdidikta sa'yo. Yun na nakikita ko dito. In a good way, pwedeng in a good way siya, kasi hindi ko nakita yung bad, pero marami kasing klase no? Pero wala naman ako nakitang bad energy dito, pero meron lang magdidikta sa'yo na maaring dapat gawin mo, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganun. Siguro may mga ganun. Or maybe this is you. May pagdidikta. Parating. Okay. Andito ka na sa sitwasyon mo, may mga sitwasyon na mag-heal. No? May mga sitwasyon na magiging okay na. May mga sitwasyon na magkakaroon ng change. Actually, ito magkakaroon ng changes sa'yo. Sa nakita ko dito. Maybe something yung na mailelet ko ka in your life, ganyan, and you deciding to step up, mga ganyan. May mga decision making ka na kasi magkakaroon ka na siguro may i-create ka this time. Decision making, magkakaroon ka ng mental clarity, or andito yung mas magkakaroon ka ng clear sa buhay mo kung ano yung purpose mo in life. Yun na nakita ko. Kaya maaring may babaguhin ka na sa buhay mo. Yun na nakikita ko dito. May mga exciting opportunity daw na darating sa iyo.
in the future. Mag-go ka lang kasi parating siya, dito ka na, oh. So, nakita ko dito. And then, in the past, maaring this is the past, maaring sa iba is nagaganap o nangyari pa lang. Yes, there's a sadness. There's a sadness. May mga bullying, may mga tension na hindi pa natatapos, manipulative, conflict, malaki man o maliit yan, may mga situation na siguro naghari-harian, ganyan, betrayal, may mga siguro may tao dito na hindi siya, ano tawag dito? Hindi siya magpapatalo sa mga sinasabi niya sa'yo. At ganun din ikaw, maaaring ikaw ganun din. Vice versa. Yun ang nakikita ko dito. And you need to be strong dito sa situation, ano? Kung ano man tong sitwasyon to, you need to heal. No, kailangan mong umalis na doon sa sitwasyon na yon para mas totally ma-refresh ka in life. Don't be jangling. Sa pera man yan, sa relationship man yan, sa trabaho man yan, or try to change when it comes sa mga decision making, routine, or any situation in life. No? And syempre, may nakikita rin ako dito na happy situation, ano? There's a success and victory. Ako nakikita sa iba sa inyo, there's a joy. May nakikita rin ako dito na someone, ikaw or siya, they give you something, love or support. Yun na nakikita ko, maybe a friend, ganyan. May mga creativity na gagawin, may mga collaboration, celebration, cooperation, may mga happy situation, no? May mga happy gathering, there's a happy pregnancy, marriage, sa iba. And then, syempre, maaaring sa iba is may hanggang 2 to 3, pangatlo ka or pang-4 ka, na maaaring may tao na magse-celebrate or maayain kang lumabas, mag-chill kayo, o kaya mag-go out kayo, o kaya may pupuntahan kayong kainan, inuman, mga ganyan sitwasyon. May ganun ako nakikita. Ano ang dapat iwasan ni Capricorn? Maybe you will receive something, then ang nakikita ko sa iba sa inyo, or someone want to share something sa'yo, or you want to share something sa iba. Vice versa natin. Kasi wala akong pointed name, ha? Sana maintindihan nyo yun. Wala dito yung pangalan nyo. Okay, energy reading tayo, ha? Dapat iwasan. Ay, Galileo. Iba sa inyo, mahilig kayo mag-isa, no? Ay, bakit ka ganito? Dalawa na yung, 3 na yung 5 mo. 5. Sardinas. Okay, iwasan mo. Ito na yung dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mag-isolate ka sa sarili mo. Sabi ko sa'yo, huwag ka palagi mag-iisip, no? Iwasan mo yung ma-disappoint in any situation, masad, ma-feeling mawalan ka ng pag-asa. Iwasan mo yung mga naganap na, nangyari, natapon. Hindi na yung mababalik eh. Lahat ng bagay may reason, no? Iwasan mo magsisi o mag-isolate in any situation. Siyempre, yung heartache, iwasan mo yun. Iwasan mo yung ihiwalay yung sarili mo sa iba. Sabi nga dito, di ba? Time to go out and have fun, di ba? Sabi dito ni Grapes. Kaya yan ang gawin mo, no? Kasi andito ka, highly thought of ka sa iba sa inyo. Iwasan mo yung kala mo ay nag-iisa ka lang sa buhay at wala nang kasaganaan na darating sa buhay mo. Iwasan mo yung you feel rejected or yung kala mo, asin ganun. Iwasan mo yung malungkot. Iwasan mo yun. No? Huwag mo ihiwalay yung sarili mo sa iba. Huwag kang lang maghintay. Siyempre, isa rin yun, iwasan mo maghintay ka ng mga bagay o sitwasyon na kusang mag-change. Kailangan mo rin magsakripisyo, don't take a pose, siyempre, don't be hung, magplano ka, kailangan mo strategy, o may mga sitwasyon na kailangan mong gamitin yung wisdom mo. And siyempre, iwasan mo yung maging maiksi yung pasensya mo, di ba? Kailangan always have a patient dito sa sitwasyon na to. Kung minsan nananakit yung mga paa mo, ulo mo, siguro it's time to relax kasi masyadong marami ka siguro iniisip sa trabaho, ganyan, kung ano man sitwasyon mo, siguro mag-relax-relax ka rin pag may time.
Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Capricorn? The Justice. Tawi anak ko. Ito daw sa'yo. Oy, self-reward. Oy, congrats. Kinuha to na anak ko dun, oh. Oh, di ba? Mandurugas. Oy, meron ka daw, bigyan mo daw ng reward yung sarili mo naman. Kumbaga, enjoy your life. Oh, di ba? Oh, arigato, anak. Oh, enjoy your life. Kumbaga, parangalan mo yung sarili mo. Di ba? Malaki man o maliit yung natatanggap mo. Sama natin. Mamaya na natin iyan yan. Malit man o malaki yung natatanggap mo na blessings this time, magpasalamat ka doon. Kasi more blessing to come talaga sa'yo dito sa nakita ko dito. Yan. The mid-moon. Kumbaga, andito rin yung magpakasaya ka. Huwag ka masyadong palaisip. Also, this is a wisdom no? Wisdom yan. Also, kung nakikita mo siya, di ba, para mainumin siya. Love yourself. Cheers. Mag-cheers ka. When it comes to your own self. Ganyan. The blessings coming. Kumbaga, mga blessing na dumarating sa'yo. Also, itong mga orbs na to, yung mga makikintab na yan, ano yan guidance, kasi andito rin siya. Also, the bird is a guidance, no? Also, this your angel, your guidance. Also, yung mga orbs na yan, guidance mo rin yan. Kung baga, i-enjoy mo yung sarili mo, love yourself, reward yourself. Yun. O, anak, arigato. Balik na natin sa kanya. Naku, naubos na nga yan oh. Naubos na yan, makapal yan, oh. Naubos na. Nasaan na kaya yung iba nito? Nagdudugas niya doon. Okay, when it comes sa love, the justice. Okay, when it comes sa love. Uy, meron dito, dito, iba dito naghiwalay na. Nagkaroon na ng pagla-let go. Sa magkahiwalay, no? Sa mga nagkahiwalay na, siyempre mamatin pa ako. O, sige kasi bumalik, dito ka na Sa mga nagkakahiwalay, alam mo ba na hindi na yung confident mo. Bumalik na yung confident mo, kumbaga, no? Hindi na yung nagkaroon ka na ng clarity na ay hindi siya para sa akin, siguro nga hindi kami dalawa. Ayan, hindi na yung clarity in life. Nagkaroon na ng shifting sa'yo, ganyan, no? And you take care of yourself as a moment. At this moment. O, di ba, eng si ate sa English. Bahala na kayo dyan. Yun na nakikita ko sa'yo. So, iba naman sa inyo, syempre, if you are single, huwag kayong mag-alala, you're a person na very attractive. No? Mag-focus ka muna sa sarili mo, i-make sure mo kung ano talaga yung gusto mo with sa love. Sabi rin dito, you need to be patient, no? And so, kailangan mo na maging aware. Kailangan mo na mag-change ng mga routine, strategy when it comes to a love para maiba naman. Kumbaga, hindi na mangyari yun tulad ng dati, di ba? And if you are in relationship, Capricorn, kung tutusin, magkaiba kayo ng energy, no? Nang nakikita ko dito, ng iyong lapans. Pero you try to make it balance, yung relasyon na ito sa nakita. Kahit magkaiba kayo ng energy, magkaiba yung gusto nyo, magkaiba yung personality nyo, andun naman sa nakikita ko sa inyo na nagkakasundo naman kayo dito, no? Andito naman yung sitwasyon na may equality ang inyong obligations in life sa nakikita ko dito. Hindi naman nawawala yung pagmamahal. Also, this is a love, this also the attraction, andito yung love and attraction dito sa relasyon na ito. Kung kayo is in relationship, asawa man yan, boyfriend, girlfriend, yun ang nakikita ko sa iyo. Yung isa, siya, andito yung pag-aalala, no? Maaring lalaki, if you're in a relationship, maaring ang lalaki ay mas nag-aalala sa'yo, sa babae. Yun ang nakikita ko dito. Pero handito naman yung babae din naman, no? Kung titingnan mo siya, handito yung pusa. Yung babae rin, napaka-very care. Actually, pareho sila Pareho sila. Handun yung care, handun yung loving, handun yung nurturing, handun yung feelings. Aware sila. Aware ang isa sa inyo sa feelings ng nararamdaman ng bawat isa. Yun ang nakikita ko dito. No, kumbaga, meron na kayo emotionally matured when it comes in this relationship. Siguro sa dami na rin na pinagdaanan nyo, no? Siguro, parang hindi na kayo sa sitwasyon mo na happy yung life, no? Kumbaga, syempre sa dami na pinagdaanan, diba? Ang dami kung marami man kayo naging pagsubok, nagkaroon na kayo ng clarity na hindi nyo kailangan bitiwan yung isa. No? Kahit na minsan nakakaroon ng mga red flag situation or
magkaiba ka ng energy, gusto. Okay pa, okay naman siya. Balanse naman yung relasyon na to. So, nakikita ko dito. Emotionally balanced. Nandun yung compassion ng bawat isa. Kumbaga, naunawaan niya isa, naaawa siya sa isa, minamahal niya isa. Ganun din naman yung isa. May mga pag-aalala, ganyan. Inaalala ng bawat isa. Yun nga lang, syempre, ang iba sa inyo kasi, isa sa inyo, alam mo, maybe pareho kayo, ganyan. Mahilig lang kayo magmuni-muni, mag-isa, mga ganyan. Mara ikaw or siya, or same. Tapos na to, universe. Uy, Galileo. Okay. The world, though. May travel kayo? Diba dito siguro you thinking about a travel? Or someone may umalis. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, may inaalala ka eh. As in, siguro hindi yung nagkaroon ka ng loneliness, you feeling lost, or maybe sa iba sa inyo, nandito ka na sa sitwasyon mo na may isang bagay o isang sitwasyon in life na inalis mo na, withdraw mo na, kasi this is not important na sa'yo. Or maybe you thinking sa iba pa lang, no? Maring hindi yung thinking mo na parang, halimbawa sa trabaho, iniisip mo na gusto mo na ng ibang trabaho, gusto mo na ng ito, ganyan, pero hindi ka makaalis. Kaya may mga missed chances na lumalakpas sa'yo. Kumbaga, no? Hindi ka makipag-start ng new beginning in life. Kumbaga, nahandin yung kumbaga, nagkakaroon ng paghihigpit. Kasi pagka umalis ako sa trabaho ko, baka wala ako makuhang good na trabaho, kaya need muna na magtiis. Mga ganun sitwasyon. Example ko lang yun. Yun ang nakikita ko sa ito. Kasi nandito ka sa sitwasyon mo rin na may mga iniisip ka na bagay-bagay. No? Maybe you want to withdraw something into your life, you want to retire for something into your life, mga ganyan. O iba dito, nag-withdraw na, no? Sa nakikita ko dito. Hindi ba sumasakit yung tiyan mo? O may masakit sa bandang tiyan? Or someone into your life, may sakit sa bandang tiyan? Okay, so nakikita ko sa'yo dito, nagkakaroon ka ng lungkot, syempre, pag-isolate when it comes sa sarili mo, kasi nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon na hindi ka pa ready talaga, totally let go, no? Yun na nakikita ko sa'yo. Dito, parang nagkakaroon ka ng struggle din sa iba sa inyo, you're struggling ka, hindi to pala si Susi. Parang may mga bagay o sitwasyon na nag-struggle ka, maaaring sa trabaho, sa sarili mo, sa thinking mo, sa mga decisions in life, kanya sa pera, maaaring gano'n sa iba. May mga iniisip ka na gusto mo nang magbago, gusto mo baguhin, gusto mo mag-heal, mga gano'n sitwasyon. Kakaroon ka ng pag-isolate. Yes, nagkaroon ng mga failure situation, nagkaroon ng mga regrets sa iba, or you're feeling lost, loneliness, sadness, may mga nagkaroon ng pagpapabaya. Alam mo ba, Capricorn, may mga tao na makasarili sa Kim na nagagalit sa'yo. Hindi ko alam kung this is inggit or galit. Yun na nakikita ko. May taong mga ganun. Ako nakikita sa'yo dito. Or maybe also, ikaw to, no? Sa nakikita ko dito. Kung alam mong tama ka, dependehan mo yung sarili mo at protektahan mo. Pag alam mong tama ka, ha? Parang meron ka unfinished business, ha? Or someone may unfinished business sa'yo. Kasi may tao na nakadisconnected sa'yo. Or ikaw to, ha?
Pero sa iba may unfinished business kayo. Sa nakikita ko dito. Iba naman sa inyo, ano kayo, alam mo yung makimkimin. Minsan hinahide nyo yung totoo yung nararamdaman. Ganun kayo. Sa nakita ko. And also, dito, sa nakita ko dito, may tao dito na naging mapaglaro. Ikaw or someone, ganyan, naging mapaglaro, nagsinungaling, binitray ka niya, or ikaw ito, nagkaroon ng paglalay. No, pambabae, panlalaki. Yun ang nakikita ko dito. Hindi siya naging good energy sa'yo. Naging sneaky o nagkaroon ng mga pagsisungaling dito. Kumbaga, nilaro ka niya. May paglalaro situation sa nakita ko dito. And syempre, ang nakikita ko sa kanya, dahil sa unfinished itong sitwasyon na to, maaring itong tao na to is may pagbabalik. No? Magkakaroon ng pagbabalik. Maaring babalik. Kung karelasyon man ito, maaring babalik siya sa'yo. Yun ang nakikita ko. And sa iba naman sa inyo, handito kayo sa sitwasyon nyo na kung nasa ang parte o sa trabaho man yan, or maybe this is you, may tao na nagmamatsyag sa'yo. Or maaring ikaw ito. Alam mo, magkakaroon ng pagbabago sa'yo talaga. Malaking pagbabago nangyayari. O, di ba? Iba dito, maybe you entering to a new situation, to a new exciting, or may mga new exciting plan happen sa buhay mo. Maaring nga doon ka na sa pag-iisip na gano'n, o may mga gagawin ka na mga gano'ng hakbang sa buhay mo. Ito na yung iba sa inyo is, you're wishing for something new. You're wishing for something adventure. You're wishing for something travel. Mga pagbabago in life. Nandun kayo sa sitwasyon mo na yun, no? Sa mga kahilingan mo this time. Pero sa ngayon, kung may mga ganun kang kahilingan, you need to be patient this time. Kasi ang nakikita ko dito, darating siya. Hindi naman siya mawawala, pero darating siya. Kailangan na siguro ng progressing. Kasi andito rin kasi si Ki. Yung mga bagay na yun, ano yun? Kailangan siyang i-progress. O may mga progressing situation pa na kinakailangan. No? Sa nakikita ko dito. May tao dito. Oh, the king and the king. May tao dito na curious sa'yo, or maybe you are curious with someone. Kinikimkim niya lang yung nararamdaman niya. Or maaring curious siya in a situation of may kapartner ka na ba? May karelasyon ka na ba? May asawa ka na ba? Or maybe this is you. Yan. Curious siya sa'yo. Hindi ko alam why. Pero someone want to commit. Bago siya. Or maybe ikaw to ha. Arigato namaste, God bless.